Hi guys, good morning. It's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa poultry dahil magbibigay tayo ng multivitamins plus amino acid plus electrolytes. It's a combination of vitamins, minerals, and micronutrients na ibibigay natin sa ating mga alagang mga manok. So guys, bakit nga ba mahalaga ang pagbigay ng multivitamins plus amino acid sa ating mga alaga? So ang amino acid ay ito yung building blocks ng proteins and polypeptides na kung saan kung maikukumpara natin sa isang pader ang protein at ang polypeptides, yung mga hollow blocks na bumubuo sa pader, yan ang ating mga amino acids. Ang protein at polypeptides naman ay mga major components ng ating mga animal tissues and muscles. So ang amino acid guys ay nagpe-play ng very important or significant role when it comes to biochemical at metabolic processes sa loob ng cells ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na sa ating mga alagang mga manok. So guys, merong 20 unique amino acids na nagko-combine sa iba't ibang chain configuration of 50 or more para makabuo ng isang protein sa loob ng katawan ng ating mga manok para ma-sustain ang kanilang healthy life. From amino acid, nagko-combine ito sa certain chain or configuration and then basically nagiging protein. So isang single protein ay part din ng cell ng hayop. Ang maraming cells ay bumubuo ng tissues and then from tissues nagiging organs. So basically ang single amino acid ay isang part ng whole body or buong katawan ng ating mga alagang mga manok. Ibig sabihin from growth to production hanggang sa reproduction, ang amino acids ay gumaganap ng napaka-importanting papel sa productivity ng ating mga farm animals at ito din ay nagko-contribute significantly sa profitability ng ating farm. So guys, ganun ka-importante ang protein sa katawan ng ating mga alagang hayop, lalong-lalong na sa ating mga manok. So to synthesize protein or para makagawa or maka-form ng protein sa loob ng katawan ng ating mga alagang mga manok, kailangan nila ng raw amino acids as building blocks. So saan natin makukuha ang mga amino acids na ito? Ang unang-unang source ng ating amino acids ay ang ating mga feeds o ito yung mga pinapakain natin sa ating mga alagang mga manok. So, yung present na amino acid within the protein chain sa ating mga feeds ay buo yan. Ito ay binibreakdown during digestions ng mga enzymes sa ating gastrointestinal tract. Once na ma-process na ito bilang individual amino acid ay ina-absorb na naman ito ng bloodstream para gamitin at bumuo ng isang protein unit na kailangan ng ating mga alaga. So guys, let's say for example sa ating mga layer chicken. Sila ay genetically designed para mag-lay ng more eggs than the usual chicken. So yung mga protein chain sa feeds na kinakain ng ating mga manok ay binibreakdown niya ng digestive system ng ating mga manok using the enzyme in gastrointestinal tract nila. After na maging individual amino acid yung protein chain na nandun sa ating mga feeds ay ina-absorb yan ng bloodstream. So sa ating layer chicken, ang pinakamas maraming damages na system ay ang reproductive system dahil nga sila ay genetically designed to lay more eggs. So automatically yung mga individual amino acids na na-breakdown ng ating digestive tract ay pumupunta yan sa reproductive system gamit or through the bloodstream and then unang-una, nagko-contribute yan sa pag-repair ng mga damages ng reproductive system and then nag-a-add yan sa mga follicles ng ating mga manok to sustain and to support egg production. And then, since doon yung major focus ng laying chicken, doon din yung mas majority ng amino acids na pupunta. After doon, kapag merong mga sobra, ay pumupunta din sa ibang parts ng katawan ng ating mga manok ang ating mga amino acids. So basically, ganun po ang ginagawa ng ating mga amino acids. So guys, yung amino acids ay merong dalawang classification. Ito ay ang essential amino acids at ang non-essential amino acids. Ang essential amino acids, ito ay ang amino acids na hindi nasisynthesize, nagagawa o na-form sa loob ng katawan ng ating mga manok. At dapat ito ay ma-provide sa pamamagitan ng paghahalo nito sa feeds or supplementation. While non-essential amino acids, ito yung mga amino acids na pwedeng ma-synthesize, pwedeng ma-form, o pwedeng magawa sa loob ng katawan ng ating mga manok. So guys, regardless of whether an amino acid is essential or non-essential, ang ating mga alaga ay kailangan ng sufficient amount of amino acids sa kanilang katawan para ma-meet ang metabolic needs ng ating mga alaga at ma-maximize ang kanilang laying potential. So guys, ano-ano yung mga problema na posible nating ma-encounter kapag kulang ang amino acids sa diet ng ating mga alagang mga manok? So number one, ang reduction in feed intake. So isa itong importanteng sign na kulang ang amino acids sa feeds na pinapakain natin kapag ang ating mga manok ay decrease ang kanilang feed intake, hindi na-reach yung recommended daily feed intake sa kanilang age. At first ay kumakain sila ng marami to compensate the deficiency, but eventually after few days ay mas lalong humihina
humihina o nagdi-decrease ang kanilang kain. Ang deficiency sa ating amino acids ay nagiging resulta din sa hindi nakaka-feel ng gutom ang ating mga alaga. Ibig sabihin ay parang feeling busog lang palagi sila, kaya konti lang ang kanilang kinakain. So guys, number 2 ay ang decreased body weight ng ating mga alagang mga manok. So ang amino acid deficiency ay nakaka-contribute sa mababang timbang ng ating mga alaga dahil ito ay nakaka-reduce ng kanilang muscle development. Habang pinapalaki natin ang ating mga alaga, kapag hindi sila naka-receive ng tamang amount ng amino acid, ay meron tong long-term effect sa kanila. Unang-una ay medyo mahaba ang panahon para ma-reach nila ang kanilang maturity stage. And then second ay reduce din ang kanilang body weight or body size kapag na-reach na nila ang kanilang maturity age. Siyempre yung previous na problema ay nakaka-contribute din sa ating body weight, na kung saan kapag hindi masyado kumakain ang ating mga alagang mga manok ay automatically mababawasan talaga ang timbang ng ating mga alaga. So third ay ang reduced production. So guys, kapag kulang ang nare-receive na amino acids ng ating mga manok sa kanilang diet, ay malaki ang epekto nito sa overall production ng ating mga manok, tulad ng egg size at egg quantity. So dahil nakaka-apekto ito sa dami ng itlog ng kanilang pinuproduce at sa sizes ng itlog na kanilang pinuproduce. So kapag meron tayong deficiency sa amino acids, ay overall production natin ay konti, at the same time ay mababa ang sizes ng ating mga itlog. Ang content ng itlog, majority niyan ay protein, which is ang amino acids ang building blocks ng protein. So guys, number 4 ay an increased susceptibility to disease. It's importante ang amino acids sa pag-maintain ng immune response ng katawan ng ating mga manok. Pag meron tayong kakulangan or deficiency sa amino acids sa katawan ng ating mga manok, ay posibleng mas maging prone sila sa sakit, and then eventually kapag hindi natin ito na correct, ay posibleng maghantong sa mataas na mortality sa ating poultry. Although ang amino acid deficiency ay naging resulta sa mababang performance level at health problems ng ating mga alagang mga manok, ay pwede natin itong makorek at ma-prevent sa pamamagitan ng dietary manipulation. Dito sa amin sa poultry, para ma-ensure namin na merong sapat na amino acids ang aming mga manok, ay binibigyan namin ito ng multivitamins plus amino acids plus electrolytes sa pamamagitan ng paghalo nito sa kanilang mga inuming tubig. Hindi ito sponsored video, ito yung actual na product na ginagamit namin dito sa poultry para sa aming amino acid supplementation, para ma-ensure talaga na walang kulang na amino acids ang aming mga alaga. Ito ay ang AminoVet, na kung saan ito ay multivitamins plus amino acids plus electrolytes. So meron itong mga vitamins, minerals, micronutrients at trace elements para masuportaan ang production at ang kalusugan ng ating mga alagang mga manok. Nakakombine din dito ang electrolytes dahil ito ay importante din lalong-lalo na sa paparating na tag-init. Pamamagitan nito ay mapiprevent yung dehydration at irritation ng ating mga manok sa oras na mainit na talaga masyado ang panahon. Para sa ating mga layer chickens ay nagbibigay tayo ng 2 ml na AminoVet. Inihalo natin ito sa 5 liters na tubig sa loob ng 10 araw. And then nagre-rest tayo ng 3 to 5 days, and then i-continue na din natin ng 10 days. Every morning lang natin ito binibigay dahil pagkahapon ay plain water na yung ibinibigay natin sa ating mga alaga. So guys, andito tayo ngayon sa ating layer building number 1, na kung saan ay meron tayong dalawang overhead na tangke. So initially, isa lang ito dahil nakita ko na paparating na yung summer. Mas kailangan na ng manok na ma-rehydrate talaga sila. Just to make sure na hindi magkulang yung tubig sa kanilang katawan, ay pinadagdagan ko ng another tank. Yung capacity ng isang tank ay nasa 40 liters, and then yung blue ay nasa 50 liters. So yung ating mga amino acids dito guys ay hinahalo natin sa ating tank first na pagbigay ng tubig sa umaga. Sa ating 50 liters na capacity na tank ay binibigyan na natin ng 20 ml na amino acid, and then sa 40 liters capacity na ating tank ay binibigyan natin ng nasa 16 ml na amino acid. So kung mapapansin nyo, yung linya ng pipe niya ay merong gate valve na kung saan ay ino-off muna natin yan para masigurado na ang tubig ng isang tank ay 50, and then yung isa naman ay 40, para walang nakalagay na tubig sa pipes. Kumbaga hindi na tama yung ratio ng tubig at saka ng amino acid kapag hindi natin inoff yung gate valve natin sa malapit sa mga nipple drinkers. So after 3 to 4 weeks guys, ay maobserbahan natin na unti-unting bumabalik ang appetite ng ating mga alagang mga manok. May increase ang kanilang feed intake. Kung mapapansin nyo ay nababawasan na masyado yung mga feeds na binibigay natin sa kanila. So pwede nyo itong i-increase dahil baka kinukulang na. And then maobserbahan nyo din yung dami ng napuproduce nilang mga itlog ay umi-increase na din. At kapag nagsasizing kayo ay umi-increase din ang egg size ng mga napuproduce nilang mga itlog. Aside sa production ay umi-increase din ang body weight ng ating mga
manok sa loob ng 3 to 4 weeks kapag ito ay patuloy na binibigyan natin ng amino acid supplementation sa kanilang diet. Pero guys, kapag sa tingin natin na walang epekto yung pagsusupplement natin ng amino acid sa ating mga manok, tingnan natin yung ibang factors na kung saan ay posibleng na-miss natin, katulad ng kondisyon ng kalusugan ng ating mga manok. Kailangan ba natin i-treat sila or na-mismanage ba natin ang ating mga alagang mga manok. And then every now and then guys, kapag meron kayong ina-apply na supplementations or additional na mga vitamins sa ating poultry, importante na ma-re-evaluate natin ang kanilang cost para malaman natin kung magkano talaga ang cost to produce ng ating mga itlog. So importante ito guys para malaman talaga natin kung yung na-add na supplement sa ating mga manok ay kumikita ba tayo or nalugi ba tayo. Importante na mabalansin natin ang lahat ng aspects or factors sa ating poultry para ma-maintain at ma-sustain ang ating poultry farm. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Kapag meron kayong mga katanungan ay pwede nyo akong message sa aking Instagram account, Dwight Tamayo PH. At guys, happy poultry farming! Bye!